Jocelyn, tulungan na ka. Para naman ma-impress ka na sa akin. Masyado ka ng hard to get eh. Hindi naman po ako basta-basta na i-impress. What? Is everything okay? Parang palagi kang nakatitig sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Wala at nagtataka lang talaga ako. Na ano? Wala. Hindi ko alam, mahilig ka rin pala magbasa. Kala mo kasi hindi ka nakapag-aral eh. Nakapag-aral naman College graduate pa nga eh. Tinutulungan ko lang talaga si nanay. Bahit mo naman. Wala ba talaga siyang iniisip? Kapag pala talaga mga gym buff, walang laman ng utak. Ganun ba yun? Okay, 1. Oh, Two. ano na mga broski? Ready na ba kayo maging homeboy ko when we get back to Manila? Parang sure na sure ka na. Ikaw yung mananalo sa deal natin, Eh ano pa nga ba? Eh sa akin siya pinaka-close. Halata namang wala siyang interest sa inyong dalawa. Yan ang alam mo. Ang hindi mo alam, doon siya nagbababad sa kwarto ko. Naniniwala ka dito? Ginagawa dun. Nagbabasa kami ng libro. Nagpapalitan kami ng insights. Parang matatalinong tao. Ano ba tong novel na to ay... Tungkol sa human condition in a dystopian world kung saan kinain ng capitalism ang puso ng mga tao. Wow! Nabasa mo nga pala to? Nabasa ko ang iniisip mong sabihin. I love you. Magbasa na nga lang tayo. That's so lame. Sa tingin mo, magiging girlfriend mo siya ng galon? Ang mga gusto ng mga probinsyana, katulad ko, pogi, charismatic, smooth, Rizzler. Lahat na nasa akin. Huwag ka pa sigurado. Allergic din siya sa mga babae ko katulad mo. Sarap pala maglinis, no? Nakakalimutan ko mga problems ko. Marami ka talaga magiging problema kung maraming babae sa buhay mo. What? Hindi ako ganun, no? Talaga? Tanungin kaya natin yung girlfriend ni Bernard o kaya naman yung crush ni Patrick. Ha? Paano mo nalaman yun? Ako pa! Kaya pala sinisiraan niyo ako sa kanya. Lagi niyong ini-insist na marami daw akong babae. Tsaka sinusunod ko raw yung mga girlfriends niyo, pati crushes niyo. Ano? I mean, paano naman niya malalaman yun kung hindi niyo sinasabi, di ba? You play dirty. Hindi na namin kasalanan na player ka at nabubuking ka. Baka kinakarama ka na sa mga kalokohan mo. Ha? Ano sabi mo? Oo, tama na. Hoy, nag-aaway na naman kayo dahil sa babae. Kakalimutan niyo po magpinsan tayo, ha? Pa naman yan, pangit tignan, hoy. Ayos nga kayo. Lahat ng mga kalokohan nyo, babalik at babalik sa inyo. Tinuring ko kayong best friends, pero nagawa niyo akong siraan dahil lang sa babae. Well, worth it naman siya. Pero para to use my past against me, that's below the belt. Pwede mo ikwento sa akin yun, Wala. Pressured lang. Sina mom and dad kasi, after kong graduate ng political science, pressured naman ako mag-take ng law. Habang nag-organize ng mga charity works, habang di-train for politics, habang gumagawa ng mga groups for a cause. Ang dami-dami. They pressure me to do my best. Kahit mediocre lang naman ako. Nakakapagod. Bakit di mo na lang sabihin sa kanila? Hindi nila magugustuhan yun. They have high expectations of me. Nag-overcompensate tuloy ako. Nadadaan ko sa pagiging babaero para lang maisalba ang ego ko. Oo nga. Ha? Ha? Wala. Anyways, no point na magmalinis ako dito. Pero yun nga, ang dami kong sabit sa Manila. Kaya ako nandito ngayon, nagtatago. As punishment na rin. Sorry, Jocelyn. Okay lang. Sorry kung umaasa ka o naramdaman mo na nalilidoan kita. Pero I think I have to work on myself muna bago kita mapagbigay na maging tayo. Wow ha! Lakas naman ng hangin nito. Ano ba ang mali sa amin? Buong buhay namin. Ako na lang lagi umiintindi sa kanila. Ngayon para bang ako pa yung may kasalanan sa mga nangyayari dahil sa mga kalokohan nila? Baka naman kasi, hindi ka lang din nila naiintindihan. Ha? Esther, kung may problema ka, pwede ka magsabi sa akin, ha? Yung dalawang yun, simula pagkabata, lagi na lang nila akong binubuli. Porque nerd ako, lampa, panabla.
Kaya hindi ako makadiskarte sa mga babae o kahit saan. Lagi na lang nila akong binabasag. Kaya dinadaan ko na lang sa pagiging academically excellent. Para at least, sa isang aspect, malamangan ko man lang sila. O, di ba? May advantage ka na sa kanila. Ibig sabihin, hindi mo dapat nafe-feel na less ka sa kanila. Ibig sabihin ba nun, pipiliin mo na ako? Pipiliin? Saan? Ah, wala. Sige, maglilinis lang po ako dito. Salamat sa payo. Okay, kailangan ko matapos yung 3 laps within 5 minutes. Let's go! Kakaiba naman tong isang to. Walang laman ng isip kundi exercise niya. Hindi man lang niya iniisip yung dalawang pinsan niya at yung sama ng loob nila. Jocelyn, tara! Swimming tayo! Sige lang po. Marami pang gagawin. Sa kanilang tatlo talaga, ito yata yung walang bubog at puro kalokohan lang ang alam. Ay, sayang.